isipin, hindi ko maiwan ang reliyong kong Katoliko. Kapatid ko, relationship ang inaalok sa'yo ni Lord. Relasyon. Lumaya na tayo dito sa tradisyon. Justification, ito yung tinatawag na imputed righteousness. Imputed righteousness, God puts His righteousness in you. Ano nakalagay sa Romans? Kung babasahin mo yung Romans chapter 10, dire-diretso, maunawaan mo hindi talaga sa works. Paano naligtas sa isang tao, hindi rin sa works? By faith, di ba? Kung ikukumpisan ng iyong bibig, at mananampalataya ka sa iyong puso, na si Jesus ay nabuhay na muli para sa iyo, di ba? Namatay at nabuhay na muli, maliligtas ka. If you confess with your mouth and believe in your heart that God has raised Him from the dead. Pastora, basic lang yan ah. Yes, but are we living in it? So justification, God has put His righteousness in you. Ito yung process. Justification, and then sanctification. Dito tayo dumadaan ngayon. Nung time na tinanggap mo si Lord, you are justified. Ibinigay niya yung righteousness sa'yo. Ngayon ay alam mo yung imparted righteousness. Magkaiba yung imputed righteousness at imparted righteousness. Dito pumapasok yung sanctification. Yung process na kung saan nililinis tayo ni Lord. Alam nyo ba, naalala niyo tinuro sa atin ni Bishop nung nakaraang taon? Tayo ibinukod at ibinukulod. Yun. Sanctification. Si Lord dumating sa mundo. O God the Father, even in the beginning, Genesis, di ba, He divides? Gusto niya nag-divide. Dinidivide niya o isineseparate niya ang mga trigo sa mga damo, ang mga kambing sa mga tupa. Ano mga pinag-ihiwa-hiwalay ba niya? Di ba? So, sanctification, it means you are being set apart for God's use. At ang susunod na doon, yung glorification. Ito na yun, yung gagawin na tayong glorified. Yung ating mga katawan na yan, kahit gano'ng kadaming galis niyan, o peklat niyan, o tagyawat niyan, kapag kinuha tayo ng Panginoon, sa huling panahon, we will be glorified. Magkakaroon tayo ng glorified body. Praise God. Kung dito sa mundo tayo mga flawless. Doon talagang flawless na tayo. Amen? Kukunin ni Lord lahat ng karumihan natin at yun ang glorification na tinatawag. So yun ang process. Justified ka na kung tinanggap mo si Lord. Ngayon ang tanong ay talaga bang nagbukas na tayo ng ating puso at sinuko na natin lahat kay Lord? Amen. Sinuko mo na ba lahat? Amen. So tanggapin natin ngayon yung mga ginagawa ni Lord, di ba? Na pagmumol sa atin. At isang napakahalagang gusto kong matutunan natin, in living by grace, napakahalaga ng mercy. Ano yung sabihin ng mercy? Mercy doesn't give a person what he deserves. But mercy gives the blessing he don't deserve. We doesn't deserve salvation. We doesn't deserve forgiveness. Di ba? We doesn't deserve eternal life. Pero dahil merciful si Lord, ano binigyan niya sa atin? Full life, abundant life, lahat ng hinihingi mo, name it. Hindi ba? So, si Lord ay merciful. Kaya dapat merciful din tayo. Amen po ba? Minsan pa tatanungin ko kayo, mahabagin ba kayo? Amen. O wala tayong awa? Sobrang haba. Ang mga Pariseo at Eskriba, gusto nila na sinasadlak ng mga kasalanan sa harapan ng mga tao at saka inuusgahan. Batuhin hanggang mamatay. Di ba yun ang gusto ng mga taong nabubuhay sa batas at walang mercy? Kamukha na sinabi ko kanina, we cannot give what we do not have. Kung hindi natin naranasan ang mercy ni Lord, tanggapin na natin yung mercy ni Lord. Ano yung mercy? You are nothing without Him. At tanggapin na natin, makasalanan talaga tayo. At kung wala ang Panginoon, ay wala tayo. Ngayon, kapag natanggap natin tayo marumi, pero pinatawad tayo ni Lord, kaya lang natin magpatawad ng iba. Amen po ba? May mga tao ba kayong nagagalitan? Wala na. Sour tayo. Ang daming Kristiyanong sour. Hindi lang bitter eh. Sinabi mo ng kapatid mo kung maasin. Alam mo kung sino Panginoon maranasan mo yung sweet life, di ba? Ang problema kasi sa atin, nagsimula tayong very sweet at nung tumatagal na, nagiging legalistic. Siyempre, nag-aayos tayo ng mga panganamit. Nag-aayos tayo ng mga, di ba? Inaayos natin ang ating sarili. Pero iba yung legalistic. Tumatabo sa buto yun eh. O sa panlabas.
Amen? So be merciful. Sabi mo sa katabi mo, be merciful. Yan ang ginawa sa atin ng Panginoon. Yung blood na mula sa kanya tumigis dun sa krus ng Kalbaryo, ibinuho sa atin. Tinanggal lahat ng ating mga karunihan. In Galatians 3:3, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, gusto kong basahin natin sa Tagalog, Galatians chapter 3. Umpisan mo nga sa 1 to 3. Chapter 3, 1 to 3. Galatia chapter 3 verse 3. 1 to 3. 1 to 3. Nahihibang na ba kayong mga taga-Galatia? Sino ang nakagayuman sa inyo? Maliwanag na pinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Jesucristo sa cross. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nagwawakas sa laman. Sino kausap? Mga taga-Gatsalaga. Nahihibang na ba kayo to? Alam mo kung bakit ganyan magsalita si Pablo? Alam mo yung damdamin niya na itinuro ko na sa inyo. Hello! Ba't nahihibang na naman kayo? Ano tinuro ni Pablo? Living by grace. We are saved by the blood of Christ. At ngayon sabi niya, iniisip niyo ba na simula kayo sa Espiritu at ngayon ay magiging perfecto kayo sa laman? Sa paggawa ng mabuti? Bakit natin ito pinag-aaralan? So that tayong lahat, hindi rin tayo maging kamukha ng Pariseo at Eskriba na naninino lagi, di ba? Ang labas ay napakaganda pero ang kalooban ay parang mga bangkay, di ba? Parang libingang puno ng bangkay. So, ano sabi rito? Tinanggap nyo ang Espiritu hindi dahil sa gawa ng batas, kundi dahil sa pananampalataya. Amen? So, wag kayong mga ibang. Huwag tayong ibang. Sabihin mo sa kanila, huwag kang ibang. Huwag kang ibang. Huwag tayong foolish. Lagi nating tatandaan. We are all living by grace. Alam niyo ba kung ano sabi sa Lamentations 3:22? Through the Lord's mercies, we are not consumed. Through the Lord's mercies, we are not consumed. So, we are made righteous with God through the Spirit. Ito lagi natin tatandaan, dapat natin matutunan. We must know who we are in Christ. We must know who we are in Christ, and out of who we are, our do will change. Yung ating mga ginagawa magbabago. Parang ganito yon. The moment na tinanggap natin si Lord, dinownload sa'yo. Isang click lang. Dinownload sa'yo, alin? Lahat ng mga bagay na galing sa Panginoon. By grace. So how to have a love relationship with God? Kailangan umalis na tayo sa ating mga legalistic rules and expectations. We must get out of our legalistic rules and expectations. Sa church may mga rules. Baka mamali tayo. Bakit po, pastora, ang dami yung mga pinapatupad dito? Bawal ang above the knee. Bawal ang below the... Ba't ganon? Sapagkat ang sabi naman sa Biblia ay ang Diyos ay ang source o ang author ng kaayusan. Di ba? Siya ang author ng kaayusan. Kaya tayo nag-aayos ng mga damit natin at ating mga itsura sapagkat gusto natin maging maayos tayo. Pero, hindi tayo namumuhay sa legalistic expectations. Hoy! Alam mo yun yung... Tapos, pagdating sa church, hindi nyo man pinapakita yung ganyang mukha, baka nasa puso nyo naman. So, mga kapatid, when we begin to study the Word of God and we fellowship with God and with Christ, and we let Him love us unconditionally, nagkakaroon tayo ng wholeness, no? Nung kabuuan ng relasyon talaga na gusto ng Panginoon sa atin. Yung love relationship natin sa Kanya, saka pala nagkakaroon ng pagbabago ng buhay.
do not try to change your life. Si Lord lang nagbabago sa tao. Amen? O baka tayo ang gusto mong bago sa kapwa natin. Gusto nyo baguhin kapwa nyo, gusto nyo baguhin asawa nyo, gusto nyo baguhin ang anak nyo, mababagod kayo. Alam nyo, meron kayong gusto magbago sa inyo, o sa asawa nyo, o sa anak nyo, o sa mga taong gusto nyo mabago, alam mo lang kung anong gagawin natin? Pray. Only God can change people. Hindi ikaw ang Holy Ghost Junior. Amen? Only God can change hearts. Si Lord lang naman talaga eh. Sa barangay mo, kaya mong baguhin niya ang katabi mo. Minsan, busit na busit tayo. Ay! Busit ang ulo. Tagal ko na tinuturuan. Pero, alam mo kung ano lang talaga pwede natin gawin? Pray. 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 Sabagat wala tayong kapangyarihan na magbago ng kapwa natin, si Lord ang magbabago. Tayo mga agents lang ni Lord for change. Agents ni Lord para ipahayag ang mga dapat matutunan ng tao para sila ay magbago. Pero hindi tayo nagbabago sa tao. So, kung sa sarili naman din tayo hirap na hirap, minsan kasi ganito eh. Yung living in law o legalism, yun nga, hindi mo wala sa atin yon. Lagi tayong guilty. Hindi ako nagpapray ngayong araw na to. Hindi ako nagpapasa ng Biblia. Alam mo yun? Tapos may hiyan tayong patay, hindi tayo makaharap kay Pastora. We plan our holiness. Alam mo yun, sino nagpaplano na maging banal siya? Hindi ba? Alam mo, ako din, lalo na nung bago-bago akong Kristyano, nagpaplano ako maging banal. At lahat ng planong yan ay nagwawakas pagbangon ko sa higaan. Naranasan kong i-correct ako ni Pastor, ni Bishop. Bago pa lang akong Kristyano, no? 16 years old ako. Ako'y backup. Nagsimula akong, nag-volunteer ako sa, yun nga, backup. So, pabackup, meron kaming kailangan isuot na damit. Umuwi ako pagka Sabado, babalik ako linggo ng umaga. Kaya ako naging bitter sa parents ko kasi laging away. Away sa umaga, away sa tanghali, away sa gabi, away habang natutulog, away sa pag-isip, away sa paglakad, away sa pagsupo, sa paghiga, away. So, lumaki akong bitter. Ngayon, pagdating ko sa, nung nagbabaot na ako, isang araw, dumating ako daw linggo, bago ako umalis, nag-away na yung tatay ko, muntik na akong di mabigyan ng baon. Kaya, ayaw mo baka. At naka-jeans ako, tsaka t-shirt. Rubber shoes, sabi ng pastor ko, okay ka lang ba, sister? Okay lang po. Bakit hindi ko pa nakabihis? Kasi naman, paano ako mabatakap na awin na yung tatay ko? Ano ba yun? Tinatanong ko na maayos eh. Nagpaplano ko ng holidays. Gusto ko manguna sa mga tao para magpuri sa Panginoon, pero ano ba yun? Ano problema? Mga kapatid ko, kung minsan kasi, nagpaplano tayo ng holiness, pero meron mga darating na mga instances para matest kung tayo ba'y seryoso sa ating plano. At ngayon, eto naman, kapag kinudwit naman tayo ng Holy Spirit, di ba? Napagalitan niya ako kasi ako dahil pala sagot. Kaya tingin ko sarili ko, habol ako. Dahil dumating ako sa church, ako'y mabait. Pili ko ako'y mabait. Dahil hindi ako pala salita. Lahat nandun sa loob. Hindi ako nagsalita sa kanya, pero kung tinuruan niya ako daw na ako daw ay pala sagot. Sumamayog ko. At nung sinabi ako ay pala sagot, alam mo, ayoko na sumagot. Tinatanong ako, basta ka, ano nangyayari sa'yo? Kasama mo ba kayo? Nakikita niyo yung symptoms? Alam mo kapag kinokorek tayo ng tao, tayo full of pride, alam mo ito mangyayari. Halimbawa, ito nangyayari ka sa pagiging chismosa mo. Sa dami ng sinasabi mo, ang gagawin mo ngayon, bukas, di ako magsasalita. Di ako magsasalita. Ngayon, kinakausap ka, di ka, may problema ka na, At ngayon, pag tinanong ka, ano nangyayari sa'yo? Hayaan talaga mga tao. Kapag ako'y salita na salita, masama ako. Hindi ako nagsalita, masama ako. Kasama mo ba kayo? Legalism. Sa paligid niyo ba yung plano na yun? Alam niyo, kapag tayo buong pusong na planong sumunod kay Lord, na malugod siya sa atin, ang end result nito sa atin ay joy, hindi frustration. Pero kapag ang plano natin na yon sa kabanalan o pagtahimik, di na ako magiging chismosa. Lagi na lang kami pinarinig
chismosa kami. Di na ako magiging chismosa. Pero alam mo nasa kalooban natin, di ba? Alam mo kapag ganun tayo, mananahimik tayo, iniisip natin, tahimik ako ngayon. Pero ano ang end result sa puso natin? Hindi ba tayo frustrated? Kapag genuine ang desire natin sumunod kay Lord, joy ang bunga nito. Pero kapag low, frustration sa mararamdaman mo. So ngayon, sino sa inyo yung mga frustrated? Nadating dito sa church, tapos uwi, frustrated. Pero kapag namuhay tayo sa grace and mercy and the love of God, kahit hindi tayo perfecto, nagkakamali tayo, alam mo, masaya tayo. Hindi tayo magigilting pumunta dito. Makakatingin tayo sa mata sa mata. Kasi alam natin, we are not perfect, but by the grace of God, nagpapatuloy tayo mag-desire na magpatuloy na magpabago sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So mga kapatid ko, huwag na tayo mamuhay sa batas. And do not try to change yourself. Huwag natin kakalimutan yung God factor. Itong ginagawa ng tradition sa atin, nothing's changed within us. Our bad attitudes are still there inside. Dito natin makikita kung ano ang mga symptoms, nitong mga living in the law or living in the legalistic life. Sa John chapter 8 verse 1, nung si Lord ay nanggaling sa isang lugar, gusto kong basahin natin itong kwento na ito. John chapter 8 verse 1, sabi dito, but Jesus went to the Mount of Olives. Now early in the morning, He came again into the temple and He sat down. And all the people came to Him, and He sat down and taught them. Then the scribes and Pharisees brought to Him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, they said to Him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned. What do you say? Alam mo, trabaho ng eskriba at saka pariseo, magsakdal ng tao makasalanan, ipahiya ang tao sa gitna ng maraming tao. Hindi ba? Sapagkat ang gusto nila, ang kaparaanan ng isang tao nasa legalism o sa batas. There's only one way to do everything. And it is by the law. Batuhin mo, batuhin! Pero alam mo kung ano ginawa ni Lord dito? Kakaiba yung kanyang reaksyon. Hindi ba tumalong siya sa lupa? Alam mo ginawa niya? Nagsulat doon. Hindi yun ang usual na reaction sa tanong. Di ba? Alam mo kung ano ginagawa niya? Naisip kaya natin kung ano ginagawa ni Lord. Maybe, He is listening to His heart. Ang isang tao namumuhay sa legalism o sa batas, ito nakasulat, ito dapat gawin sa'yo. Parusahan. Pero alam mo kung ano gusto ituro ni Lord? Mamuhay tayo sa pag-ibig. Jesus Christ is listening to His heart. Kapag sinabi niyang magbatuhin itong babaeng to, lalabas na hindi siya sumusunod sa batas. Si Jesus. Bakit? Ang batas nakalagay doon, ang sino mang mahuli sa pangangalo niya o pakikipit ay dapat batuhin hanggang mamatay. Eh, ano masasabi ko? Sabi ng mga tignan nga natin kung ano sabihin ito mga galing na. Nagsulat lang si Lord. At alam mo kung ano sagot niya? Jesus has all the right answers. Sige. Gusto niyo siyang husgahan? Kung sinong walang kasalanan, maunang kumuha ng bato at ipukul sa kanya. Di ba? Ano nangyari? Yung lugo-lugo na si Ali sa mga tao. You see? Ang gusto ipakita ng Panginoon dito, love takes time to look beyond the exterior. At kapag ang pag-ibig na ito na galing kay Lord nag-operate sa church, every one of us will have the time to look to the exterior o to look beyond the exterior. Ano yung sabihin? Nakikita mong ganyan ang labas niya. Malaki hikaw. May malaki hikaw. Ayun pala. Hindi ko nakikita eh. Nakikita mo yung palabasan pero hindi mo alam kung ano nasa loob niya. Amen? Hello? Do not be quick to judge. Yan yung turo sa atin ng Panginoon. Do not be quick to judge.